So, good morning mga idol. Yaman, Jayman. Yo mga idol, wala naman tayong content ngayon. Gusto ko lang mapagkwentuhan sa inyo sa experience ko dito sa isla. Yung trabaho, ito yung daily routine ko. Ibang iba dun sa mga nakaraan kong pagkatrabaho abroad. Diyan ako kumakain ng pag lunch time dahil medyo tahimik dito at maginhawa rin naman. So, laking anchor nito. So yan mga idol, ang pagkatrabaho ko dito talagang ibang-iba tong bansa na to para sa akin. Sa mga nakaraang trabaho ko abroad, komportable ko dito. Yung nga lang sabi ng mga kabayan natin dito, pagkatrabaho sa Cayman Island ay isang malaking trap. Bakit ka mo? Amaya. Dahilan kung bakit trap to mamaya sabihin ko sa inyo. Andito na ako sa Cannon Place dito ako nagtatrabaho mga idol, at walking distance lang siya mula sa tinitirahan ko. Kaya maliit lang naman kasi itong isla. Karoon ka lang ng bisikleta, kahit sampayan dito pwede ka na magtrabaho. Ayan, dito na tayo sa Cannon Place. Yun dun. Pero bibili muna tayo ng almusal natin. Dito tayo nagmamailo, tsaka konting balita ko nga pala sa inyo yung aking favorite na DQ dito sa town, sarado na. Huhuhuy! Papasyalan natin yan minsan. Kabayan natin titinda rito Morning. Morning po. Ang ganda naman Ay, sana all. May nakita ako masama ko. Breakfast. Ewan, dito. Ayan ang ganda niya. Tempurados. Tempurado ito. Milo. Pangira ng sorry po. Kaya Saturday ngayon, kaya medyo maluwag yung parking lot. Yan nga po mga idol, ibang iba talaga yung magtrabaho dito sa Cayman. Unang-una, syempre malaking sweldo. Pangalawa, naka-tiyempo ko ng madaling trabaho, mabait na boss, tsaka yung mababait na kasamahan. So yan, dito nga pala ako nagtatrabaho mga idol Another chance, at yan din ang nagbigay sa akin ng another chance na makapagpatuloy mag-work dito. Sa mga matagal ko ng subscriber, alam nyo naman yung naging kwento ko dito sa isla. Yung simula ko hindi naman talaga madali. Tomorrow.
So, at eto na mga idol. Bakit mo ay tumatakbo? Papakitang gilas lang tayo. Konti. Sa iyong ngiti. O yung nga pala mga idol, today is Sunday. Time check, it's 6:30. Naka-entry yung company namin sa isang fun run. So lahat kami na magkakatrabaho ay nandito ngayon. Ito yung pinakapahinga namin itong fun run dito sa Turtle Farm. So yung mga idol ito naman isang alaala ko rin dito sa Cayman, kaya naisipan ko rin i-vlog na minsan isang panahon nakasama ko sa mga gantong fun run dito sa Cayman Island. What a long track there, Boko. Ito na mga idol, nakatanaw ko na ang tagumpay. Uhuhuy. Finish. Ito na tayo mga idol, finish. Woohoo! Woohoo! Panalo. Thank you. Si Donatello, nakita ko. Uhuy! Hello Donatello. Uy! Kuya, Kaya marami rin tayong mga kabayan na sumali sa hello po. Hello, hello. So, balik tayo sa mga kasama natin sa trabaho at ituloy natin yung ating kwentuhan. Gaya nga nung sabi ko sa inyo, yung buhay ko dito parang ganito rin, parang fun run. Sa fun run, sa umpisa ng takbuhan nagkisigawan pa yan, masaya lahat. Ganon din ako nung pumunta rito, masaya. Pero sa umpisa ng pagtakbo mo parang magugulat yung katawan mo, makapagod ka. Ganon din, nagpahinga. Nangyari sa akin dito, masaya, pero pagdating ng isla hindi maganda yung simula ko. Pero tuloy lang, hanggang ganito nga matatapos natin yung takbo natin hanggang makarating tayo sa finish line. Dahil dito sa Cayman Island ay hindi naman palaging happy. Siyempre darating yung mga problema, hindi natin inaasahan na may ganito pala sa isla. Kaya isang paraan ko din para hindi magulat yung mga kabayan natin na papunta rito, nagbibigay ako ng konting impormasyon kung anong buhay meron dito sa isla. Yun. Siguro sa pamamagitan ng ganito, pagbablog-vlog ko, nakakatulong din sa mga kabayan natin. Mayroon akong naibibigay na impormasyon na dahil doon hindi na nila mararanasan yung naranasan ko noon. Kasi tulad nung problema ko sa TOEIC,
sa licensing at iba pa sa bahay, paghahanap ng bahay dito. At least inaasahan nila na hindi ganun kamura yung mga renta rito na paghahandaan nila pagdating dito sa isla. At gaya ng fun run, kung may madaanan tayo mga konting gusot, problema, tuloy lang ang buhay at may awa ang Diyos, makakarating din tayo sa finish line at makakasama uli natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas. May daladalang konting biyaya, kaya palagi tayong sabi nga, sa lahat ng bagay tayo maging mapagpasalamat eventually. So yan ang karamihan halos ng mga sumali sa fun run na to, nakarating na ng finish line. Yun yung boss namin na putman ba yun? Oh no, a sister. Yes, I know. Number is 543 245. Yay! So yung mga idol, ito yung Miss Universe Tayman. Kasama ko ngayon. Hey, mabuhay in Akin. Akin is mine. Yes. Sana laban sa Tagalog. Thank you. Isa pa, one more. Hi to my vlog. Hello. Don't like to kasi mabuhay Pilipinas. One more. So mga idol, katatapos lang ng fun run at dito kami nagdiretso sa public beach. Ganito lang ang libangan namin dito, usually off ng mga workers dito. At yan naman ang libangan ng mga Pinoy dito, ng mga idol, no? Kung hindi beach, doon sa beach, tapos dito sa beach. Hindi, ganito, yung may ganyan, may mga fun run na ganyan. Tapos sa amin Sunday may events din kami. Usually Sunday din namin ginaganap yun, mga clean up drive, bloodletting, ang MCGI Piers. So balik tayo dun sa bakit ko nasabi na ang Cayman Island ay isang malaking trap sa ating mga Pinoy. Kasi mga idol, yun nga po, pag nakarating kayo dito, hindi agad kayo makakauwi dahil sagot natin yung mga plane ticket natin kung tayo uuwi. At ang ticket dito hindi naman ganun na lang halaga. Naghahalaga ng 150 pataas, depende sa season. Kaya yung mga Pinoy dito yung ginagawa isang uwian na lang, hindi kaya doon sa in a middle of 9 years, mga 4.5 years bago sila nagbabakasyon, ganyan. Yung iba ini-straight na nga pero yung iba naman kinukuha na lang yung kanilang mga pamilya, asawa, anak, para dito na muna magtrabaho, mag-ipon bago mag for good dyan sa Pinas. At isa rin itong magandang stepping stone ng mga idol pag nandito na kayo sa Cayman Island, dahil maraming opportunities pag nandito na. Pwede na kayong kumuha ng US visa para magtrabaho sa US o hindi kaya sa Canada at kasama ng pamilya. Ayun, yung ginagawa ng mga kababayan nating Pinoy dito, kumukuha ng US visa dito at ayun nga, tumatawid ng Canada, hindi kaya sa US. Shoutout nga pala kay Brad Jojo at kay Sislay. Ngayong araw na to yung flight nila papunta na rin silang Canada. Ayun nga, ilang taon din silang nag-work dito sa Cayman Island, kumuha ng US visa at ngayon, ayun, lipat na papuntang Canada. Ako, sinasabi ko, hindi ko kakayanin na tumagal sa bansang to ng 9 years
Pero kung makakasama ko yung pamilya ko, syempre ibang usapan yun. Mas masarap magtrabaho na nandito lang yung pamilya mo, mga asawa mo, mga anak mo. God willing, siguro sana. Kaya yung mga kaibigan natin na papunta rito, no, mga idol, pag nakarating kayo dito, mahalin natin yung ating trabaho, yung ating mga kinikita, mag-ipon tayo. At sabi nga nung sa Muro Ami, huwag tayong aahon hanggat walang huling isda. Ako, ang target ko, yung project ko, malamnan yung farm ng aking mother dyan sa Quezon Province. Malagyan man lang ng konting hayupan, tanim, siguro pwede na yon. Yung maninirahan ka sa ganun lugar, yung kakainin mo, pipitasin mo na lang sa bakod, sasakalin mo na lang sa bakuran. Yung mga manok na nagkalat, ganun, simpleng buhay lang. Kaya hanggat nandito talagang ipon-ipon tayo mga idol. Siguro hanggang dyan lang muna ang ating napag-usapan mga idol. Hanggang sa muli, let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace.